So, gegerahin na ba talaga ng China ang Pilipinas? Dahil kamakailan ay na-water cannon na naman ang ating barko na nagre-resupply para sa mga kababayan natin. This time doon sa Bajo de Masinloc. Last time meron ding matinding water cannoning event na doon naman sa Ayungin Shoal, 'di ba? So madaming mga kababayan natin ang talagang nababahala dahil nagiging mas agresibo na ang China dito sa mga gawain nilang pangaharas na talaga namang nakakainit ng ulo, 'di ba? Na parang nakakagigil kapag nakikita mo yung mga kababayan natin at saka yung barko na binubuli talaga siya 'di ba? Ng mas malaking barko tapos dalawa sila. Apat pa nga ata daw yung yung mga barko na nang haharas sa na yan, sa barko natin, doon sa barko ng before. And if at first at first sa unang tingin mo nakakagalit talaga and you just wish na people from the government would do something about it. The people, nilagyan pa nila ng harang. Yung mga nagfo-float na yan, barrier yan, hindi ka makakadaan dyan. Masisira yung barko mo pag dumaan ka dun sa mga floating barriers na yan. So, etong ito kasing ginagawa nila is to keep Filipinos from entering yung Bajo de Masinloc nga, 'di ba? Yung mga mangingisda yung pinipigilan nila, hindi mga militar, 'di ba? So talagang kinakamkam nila yung isang lugar na na generations of Filipino fishermen have fished. Nangisda na sila doon ng who knows kung kailan pa nagsimula, pero all of a sudden in the past decades biglang sabi ng China, hindi na kayo pwedeng mangisda dito, kami lang ang pwedeng mangisda dito. And like I said, nakakabwisit talaga. But then again, of course, pag-isipan natin kung ano talaga yung mga nuance dito sa issue ng China versus Philippines. Kasi madami talagang natatakot eh. Lalong-lalo na si Nico David. Natatakot siya. Nagsesend siya. No? Well, hindi lang si Nico David. Madami. May mga tao na anxious. Kumbaga, lagi nilang naiisip yan. And the thought of having a war with China na we know is a superpower na kaya nga hindi tayo makapalag 'di ba? Hindi tayo makapalag dahil uh, malakas nga sila. Hindi natin sila kaya. And naging komplikado pa tong issue na to kasi biglang nahaluan ng politics 'di ba? Na kesyo yung isang politiko, yung side na politiko pro-China, 'di ba? Dati sinasabi nila pro-China daw ang si Trillanes, binenta daw. Sinasabi ng mga Duterte dati 'yun, binenta ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa China, 'di ba? Tapos ngayon, yun din ang sinasabi ng mga maka-administrasyon kay Duterte, 'di ba? Yung dating inaakusan nila kay Trillanes, yun din ang inaakusan nila. So ano yun, ang labo eh. First of all, sa tingin ko talaga, there's no kind of backdoor negotiation that will bind the Philippines to anything kung walang kasulatan talaga na na pinagtibay ng mga pamahalaan. Yung tamang nag-usap lang sila. Walang ganon na parang, sa'yo na, binenta ko na sa'yo yan ha. O lalo na kung binayaran. 'Di ba?
Kasi yun ang sinabi ng ano, eh, ng idea ng mga common na Pilipino, eh, na binenta ni Trillanes yung Scarborough Shoal o kung ano mang isla diyan, 'di ba, yung Spratlys, ano bang binenta daw ni Trillanes kasi magkakaiba yan, eh, 'di ba, Spratlys, Ayungin, Scarborough, um, tawag dito, kung, binenta yun ibig sabihin binayaran, 'di ba? Yun ang iisipin ng mga tao. Binayaran kasi binenta, eh. Pero maaaring sinabi binenta as in inilaglag ka sa usapan. Puwede kasing benta lang yun. So, ano bang ibig sabihin yun 'pag sinasabi niyong benta, 'di ba? So, kung yung binayaran ng pera, let's say si Trillanes binayaran siya ng pera ng China, hindi puwede yun, walang gano'n, 'di ba? I'd bet, I'm not a lawyer, hindi ako, pero I think I would know as much na walang karapatan ng kahit sino na tumanggap ng pera in behalf of a government, especially back then hindi naman sobrang lakas na senador ni Trillanes, eh. Sino ba si Trillanes dati, 'di ba? Trillanes was never a primary leader of the Philippines, 'di ba? Opposition nga siya parati, eh, lagi ngang may galit sa kanya. So paano niya ibebenta ang Pilipinas, ang, mga isla, 'di ba? The same thing with Sara Duterte and, yung kay Digong naman ang sinasabi nila nakipag-negotiate siya, meron silang usapan ni Xi Jinping. Well, I suppose between world leaders, puwede naman 'yun. Puwede naman silang mag-negotiate, 'di ba, na parang gentleman's agreement. Pero a gentleman's agreement that will not be binding like, let's say the Treaty of Paris, 'di ba, na na o kaya yung kahit yung UNCLOS ruling, yun nga lang hindi natin ma-implement pero binding yun, 'di ba? It's just, yung mga bansa puwede nilang i-disregard. Pero officially merong ruling, 'di ba? Merong nagsasabi na ito dapat ang mangyari legally, 'di ba? Pero yung, kung let's say, sabi nga ni BBM, kung, meron mang backdoor channel na agreement si Duterte dati, eh, puwede niyang ibahin 'yun. Kumbaga parang policy ng administration 'yun nung presidente si Duterte, maaaring gano'n ang usapan nila. Pero pagdating kay BBM, iba na, 'di ba? Meron na silang kasi iba na yung presidente, eh. Kasi hindi naman naging batas 'yun. Usapan niyo lang 'yun between two presidents, between two leaders of the state, 'di ba? So, ano, kung gustong ibahin ni BBM yung, let's say meron nga, 'di ba? Hindi naman natin alam talaga, although binabanggit naman ni Duterte dati 'yun, 'di ba, na sabi ni Duterte, papayagan niya. Kumbaga parang, "O sige gawin niyo 'yan, pero dadating ang oras na sisingilin namin kayo." 'Di ba? Which I think hindi ako ano, wala akong pinapanigan na presidente dito. This is, a purely objective take, okey? Hindi ako maka-BBM. Okey, tingin ko nga tamad si BBM, eh, 'di ba? But, I'm just, pointing out the flaws dito sa mga pag-iisip ng mga tao about these issues. Okey, so itong si, Duterte dati sabi niya, papabayaan ko na, "O sige, basta 'wag lang kayong mag-a-advance an inch." Kumbaga kung nasaan tayo ngayon, yung status quo, 'di ba? Let's say, sa pananaw ng Pilipinas, nakakuha sila ng teritoryo natin, 'di ba? So, yun ang pananaw ng Pilipinas. Nung panahon ni Duterte, sabi niya, "O sige, hindi na namin kayo kukulitin na paalisin diyan sa mga nakuha niyo. Pero 'wag na kayong magdadagdag ng iba pang kukunin." 'Di ba? Yun yung bagong status quo, 'di ba? "Wag na kayong magdagdag, hanggang diyan na kayo, hindi na namin kayo aawayin. O sige na." 'Di ba?
Yun ang, sabi ni Duterte. Pero dadating ang araw na pagkatapos ko merong ibang presidente, maaring kunin namin sa inyo 'yan, 'di ba? Pero sa ngayon para just to avoid war, sige na, 'di ba? Basta 'wag niyo na lang dagdagan. Yun yung, alam ko sa pagkakaalam ko yun ang gentleman's agreement nila ni Xi Jinping. At based dun sa pagkaintindi ko, siyempre wala naman ako dun. Hindi ko naman narinig talaga kung anong pinag-usapan nila, 'di ba? But, to make it simple for everybody, yun, 'wag na kayong magdadagdag ng mga sinasakop diyan, hindi na namin kayo aawayin. Sige, dito na lang tayo, okey? So, yun nga lang ang sinasabi nila si Xi Jinping, hindi niya sinunod yun, 'di ba? So, kung ang kasama doon sa sinasabi ni Duterte na yung mga dating may access ang Pilipinas, pabayaan niyo na nandun pa rin yung access, 'di ba? So dati pinapayagan tayong magbigay ng resupply, pabayaan niyo pa rin. Pero ngayon parang, bawal na kayong mag-resupply lalo na dun sa Ayungin Shoal, 'di ba? Dun sa nakasadsad na barko dun na nasira na, 'di ba? Pero ang, China dati, hinaharas lang nila yung mga kumbaga parang tinatakot-takot, parang ginigirian lang nila yung mga nagre-resupply. Pero ngayon, wina-water cannon na nila. Well, actually dati nangyari na naman talaga yung pagwa-water cannon, pero ngayon ang sinasabi ng mga pumupunta dito sa mga videos, sabi ni Rafi Tima, which I commend. This is great journalism by Rafi Tima's team. 'Di ba? Kita mo meron pa siyang drone shot. Kita mo, oh. Imagine mo yung akala ko helicopter 'yan eh na nagpapatrol doon. Drone pala ni Rafi Tima 'yan. 'Di ba? This is amazing. This is an amazing footage from one of the best. Kumbaga yung mga journalists natin na nakakabilib pa rin eh, 'di ba? So, anong, gagawin natin ngayon as a poor country, as a non-superpower country, we are really at the mercy of these people. That is why, of the Chinese rather specifically. That is why a lot of people are invoking yung treaty ng US. Pero sabi naman ni BBM, klaro siya na hindi niya i-invoke yun hanggat walang namamatay. 'Di ba? Hangga't walang namamatay na Pilipino, hindi niya i-invoke, hindi niya gagamitin, hindi niya pipilitin ng US na ipagtanggol ang Pilipinas. Although, dahil yung international tensions, kasi napakadaming aspeto niyan eh. Doon pa lang sa political na binenta ang Spratlys aspect, ang dami ng sanga-sanga niyan eh. 'Di ba? So ngayon, pag lumabas ka ng bansa ng Pilipinas, pagdating sa geopolitics, kung ano ang relasyon ng US at China, US at India, US at Vietnam, at China and India, China and Vietnam, yung ibang ASEAN countries, 'di ba? Nagiging komplikado lalo. So, kailangan i-process mo lahat 'yon para maintindihan mo yung tunay na nangyayari talaga. At, para magkaroon ka ng informed na 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 decision kung bibigay ka ng komento. So, I suppose para lang madami pa tayong pwede pag-usapan dito, okay? Siguro ang sagutin na lang muna natin is maggigiyera na ba? Maggigiyera na ba dahil sa naging agresibo na ang, China dito sa ayan, sa pagwa-water cannon nila na ganyan, 'di ba? Maggigiyera na ba? Sa tingin ko, hindi naman, sige, sa tingin ko hindi sapat 'yan para sabihin mo na maggigiyera na. Of course, puwedeng maggiyera talaga, 'di ba? Kasi napaka-volatile o kumbaga napaka, sensitibo noong maaring
maaring may mangyari na basta-basta na lang na hindi mo inaasahan dun sa sitwasyon ng China, ng US, ng Pilipinas, ng Taiwan, 'di ba? Sama natin yung Ukraine, sama natin yung Israel, 'di ba? Yung Iran. Kasi madami mga komplikasyon 'yan, tsaka Russia, 'di ba? Japan. So, ano ba 'yan? Pag pag kinonsider mo lahat 'yun, tingin ko talaga, of course, kahit China, kahit Amerika, kahit Russia, walang may gusto ng giyera. Lagi niya sinasabi yan. At lalo na dahil sila ay mga nuclear powers. 'Di ba? Ayaw nila, alam nila na pag may gumamit ng nuclear weapons sa kanila, kahit sino sa kanila, the other side will be forced to use nuclear weapons as well. At pag nangyari yun, doon niya papasok yung mutually assured destruction. Lahat ng tao talo, 'di ba? There's no winning a nuclear war. So, uh, as much as possible, well, tingin ko dapat hindi talaga gamitin 'yon, or rather hindi dapat maglaro ng apoy ang mga leaders that may lead any one of them na gumamit ng nuclear weapons. So so yung giyera talagang iiwasan nila 'yan at all cost. 'Yun ay kung hindi sira ulo yung leader nyo. Okay? So kung sakaling magkaroon ng leader na katulad ni Nero dati nung Roman Empire, eh patay na, 'di ba? Pag may mga Caligula type, 'di ba? So sana walang maging ganun na leader ng mga bansa na nuclear power. So that's one thing. Walang bansa na may gustong makapaggiyera. So ngayon, ano itong ginagawa nila na panghaharas na ganyan? Tingin ko, that is just to establish a status quo. 'Di ba? Na parang, okay, hindi namin kayo, or rather, a new status quo. 'Di ba? That is just to establish a new status quo. Na, okay, ngayon, bawal na talaga kayong pumunta. Kung gusto nyo pa rin pumunta, mahihirapan kayo. We're gonna make it hard for the Philippines to sustain these outposts dito sa mga kinakamkam namin. 'Di ba? Okay, pumunta kayo, makakapag bawa katulad dun sa Ayungin Shoal, nadala pa rin naman nila yung mga resupply, yung mga pang kumpuni nila na gamit doon na kailangan nilang dalhin. Pero mahirap na, 'di ba? Hindi na to kasing dali nung dati. So, ang mangyayari, this will be a test of the Philippine government's will to keep maintaining these outposts. Yun ang basa ko Of course, that's, I'm just one man commenting on this. 'Di ba? Kasi naniniwala ako walang may gusto ng giyera talaga. Kasi ang China is still considered a superpower, pero diminished na sila. Madami silang problema internally, madami silang kaaway, 'di ba? At ang US malakas ngayon. So, not to mention, mas malakas talaga ang military ng United States. Yun nga lang, they're spread thin, 'di ba? So, there's a lot of things that you need to consider before going into war. And sa tingin ko, walang panalo ang China. Sa ibang klaseng giyera ang kailangan nilang gamitin, kailangan nilang labanan. Okay, kung China lang, kasi ibang usapan diyan pag nagkaroon na ng alliance sila sa iba't ibang bansa, doon magiging World War, magiging World War 3. 'Di ba? Pero kung China lang, I don't think they would be dumb enough to go into war right now. At least over these islands, 'di ba? Tingin ko pangaharas lang 'yan to test the resolve. Kasi kung let's say kung biglang dahil
Ang hirap naman kasing bigyan ng mga resupply itong mga tao na 'to, yung mga mangingisda do'n tsaka yung mga sundalo do'n sa outpost, eh, 'di wag na lang nating ituloy, 'di ba? But of course, that will not be acceptable to the Filipino people, 'di ba? So, pero China is I think China's message here is we're gonna make things as difficult as we possibly can para tingnan natin kung gaano kayo katibay para i-maintain pa rin itong mga isla na 'to na nagiging problema niyo na lang sa ngayon. Okay, so Nico David, wag ka ng matakot muna. Sa tingin ko kung sa giyera pa lang kasi sa eto yung mga forces ng US nagsusulputan na rin sa atin, eh, 'di ba? Meron ng mga iba't ibang klaseng bases dito sa Pilipinas and, meron mga exercises na ginagawa sa Cagayan, yung Clark ata binuhay na ulit. Sa tingin ko hindi pa tayo of course we should always be at the edge of our seats about, having a war with China pero sa tingin ko in my humble opinion, hindi pa 'to war shit. Okay, pero siyempre para protektahan din kasi nakikita ng mga bansa na nagiging aggressive talaga ang China, pinagsabihan din ng France at saka ng US ang China about the water cannoning na nagiging agresibo na sila. And, I suppose yun yung that's the only thing that we can do, 'di ba? Kasi unlike the US, puwede silang mag-ano, eh, puwede nilang banatan ng China na hindi militarily, eh, 'di ba? Ang puwede nilang bigyan ng tariffs ang China, puwede nilang economic sanctions. Eh, sa atin hindi, tayo yung bibigyan ng economic sanctions ng China. 'Di ba, one time a few years ago, biglang pinagbawal ng China na makapasok yung mga saging galing sa Pilipinas, 'di ba? Ang laki ng nalugi sa atin dun. So, ewan ko kung merong ganoong option ang, Pilipinas para sa China. Let's say yung Pogo, bawal na kayo dito mag-operate, yung Pogo, 'di ba? Kung sabihin naman ng China, okay, so, bawal pala yung Pogo, o ngayon bawal na lahat yung mga agricultural products niyo na pumasok dito sa amin. So, may sagot sila. But of course, hindi ko alam totally kasi hindi ko naman hawak yung mga dokumento kung ano talagang puwede nating gawin, but hopefully, there is something that the Philippines can do. Somebody in the government can think out of the box para ma-alleviate itong ganitong klaseng panghaharas. Or we can invest in a more sturdy vessel na impermeable, to water cannons, 'di ba? Na kasi eto nasisira yung barko kaya kailangan nilang, umalis, 'di ba? So, yun. It is unfortunate, it is very sad to accept the fate of a third world country when it comes to wars. But, this is where we are. Okay, so yun muna. Paalam, paalam.